gunggong hanggang sa huli. Akala natin mga kababayan, aamin na at mag-sorry sa kanyang kamalian mga kababayan. Ito si Erwin Tulfo. Matapos siyang i-call out ni Robin mga kababayan na hindi tama yan. Hindi tama yan sinasabi mo na pwede mong baluktutin ang batas. Dahil sinasabi ng ilang tao, talagang naninindigan si Erwin Tulfo mga kababayan na tama ang kanyang ginawa. Siya ang tama dahil dinamay pa niya ang Diyos mga kababayan eh. The voice of the people daw is the voice of God. Ito daw mga sigaw ng taong bayan is ang boses ng Panginoon. Kaya pwede daw nating baluktutin ang batas mga kababayan. Diyos ko, animal. Nag-iisip ba tong animal na to? Eh ano pala yung batas mga kababayan? Hindi yan the voice of the people? Ha? Unang-una mga kababayan, yung batas na sinusunod natin ngayon na no one is above the law. Wala nang kung sino man mga kababayan ang pwedeng mas mataas pa sa batas. Yan ay ang collective na voice of the people. And that is the voice of God as well. Erwin Tulfo. Kaya nga kayo inilagay dyan ha, di ba? Mga mambabatas, mga kababayan, mga representative of the people. Dahil ang voice of the people, mga kababayan, sila ang nagpa-process ito para gawing batas, para maging legal, mga kababayan, na susundin. Mga kongresista, mga senatong, mga kababayan. So ang sabi niya, pwede niyang baluktutin ang batas. Binabaluktot din niya, mga kababayan, ang voice of God. Tapos ngayon, mga kababayan, pinagpipilitan ang kanyang gusto na pwede talagang i-bend ang batas daw mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, go Robin, go! Magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Partikular na si Erwin Tulfo mga kababayan. Nakakabahala po. Nakakarimarim. Ayan siya oh. Ayan mga kababayan. Ang binira ni Robin mga kababayan, andyan sa kanyang tabi. Nagpaparating na maaari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Ay, Diyos ko Lord. Tapos mga kababayan, ang kanilang sinasabing taong bayan, sila lang din. Yung mga gunggong mga kababayan na suportado si Marcos, mga dilawan, piglawan, mga kakaliwa, yan ang kanilang taong bayan. Ito na siguro mga kababayan, no? Ang pinakabulok na sinabi ng isang senador ever. Hindi natin na siya ang bulok ha. Although bulok din mga kababayan. Pero yung sinabi mga kababayan na pwede nating baluktutin ang batas galing sa mambabatas mga kababayan is the dumbest thing that a senator, a lawmaker can say. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, paano nyo nalaman mga kababayan na gusto ng taong bayan baluktutin ang batas? Po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Lalo na po galit na si Tulfo, sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Parang nai-insight, no? Si mga kababayan, si Tulfo din, sa mga tao na labagin ang batas as long as marami kayo, taong bayan kayo. Pwede nung labagin ang batas. Halimbawa na lang po, sa Mindanao, patuloy po law tayo bender na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas. Oo nga. Na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado. Tapos mayroon lang isang gunggong mga kababayan na senador na ewan lang natin kung bakit na upo yan bilang senador. Anong nagawa niyan sa bayan? Gustong baluktutin ang batas? Maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon. Nagtatakda ng ating mga karapatan. At ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang Bakit nasyon. Ito mga bagoong Pilipinas mga kababayan, no? 'Di ba? Sina Soto, Lacson, ito si Tulfo mga kababayan. 'Di ba? Bagoong Pilipinas sila. Parang mga gunggong na kung mag-isip na mga kababayan, no? Wala na sa hulog si mga kababayan, si Soto. Gustong labagin ang Supreme Court. Eto, gusto talagang baluktutin ang batas. Bender. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin.
Hindi po pareho ang Luzon sa Visayas at sa Mindanao. Ang sabi na Atty. Torion, mga kababayan, kung gayon na pwede palang baluktutin ang batas, mga kababayan, kung gusto ng taong bayan. Kung mayroong 1 milyong gustong sumampal kay Erwin Tulfo, naaayon ba daw sa batas yan, mga kababayan? Sige, magpetisyon tayo. 1 milyong mga kababayan nating sampalin si Erwin Tulfo. Pwede daw baluktutin na batas, mga kababayan Kung po mga katulad natin na umiikot sa mga Palista liblib na tayo. lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na Talaga lang. we can bend the law. Oh. Ipakita po natin na ang kalooban ng tao. Yan na, to the rescue na ang si Tuta Sen, mga kababayan. Maaaring may sakatuparan. Tuta Sen, ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun Sinyas. lamang po. May pasenyas-senyas na siya, mga kababayan, I just want to make a point of manifestation. I was Anong palusot mo na ngayon, ungas? Udas ka. Mas mabuti pa si Lito Lapid, mga kababayan, may silbi pa. Gusto pagsundin ang Supreme Court, mga kababayan. Gusto sumunod sa batas. Eto, basura. one who said this morning that sometimes Sometimes, not even a second tulpok pwede mong baluktutin ng batas. Pwede palang i-post, mga kababayan, ang batas. O sige, post muna tayo ng 1 minute, ha? Sige, punuon natin ng pera ang bagbangan natin. Nakaw. And then after 1 minute, resume na ang batas. Ugok! we have to bend law. Diyos ko, inulit pa, mga kababayan. We don't have to. Mahiya ka. We don't have to. Tapos kanina, mga kababayan, grabe na. Malinaw pa sa sikat ng Point araw. is- Wala kang punto, ungas. Ang punto doon, nauuna ay yung bunganga kaysa sa pag-iisip, mga kababayan. Ngayon lang may masabi. Wala ka ng punto. No one is above the law. It's a Latin word that says Shut up. Latin ka pa. Hindi nga Vox naintindihan. populi. Ay, Diyos ko, Lord. Vox Dei. Huwag mong isali-sali ang Diyos. Nagpapalusot ka lang, ginajustify niya, mga kababayan, ang kanyang kaugukan. The voice of the people is the voice of God. Now, let Huwag mong isali-sali ang God, tulpok. me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Diyos ko, Lord. Doon ka na lang, magpare ka na lang, Tulfo. Alam mo, Tulfo, sa totoo lang, hindi lahat ng tao, mga kababayan, iba-iba ang ating God, Iba-iba din ang rules ng religion, mga kababayan. Paano yung mga atheist? Maraming mga atheist, mga kababayan, non-religious. So, pwede na lang nilang gawin nilang kahit dahil walang rules sa kanila, mga kababayan, walang God. Paano yung iba yung paniniwala? Kaya nga may batas tayo, mga kababayan, dahil ang batas na ito para sa lahat. Para may unify, mga kababayan, kahit anong sektor ka pa ng relihiyon dyan. Is our law higher than the voice of the people? Yes! Kaya nga ang nangyayari, tulpok ko'y bugok. Kaya nga nalalagay kayo dyan dahil etong voice of the people, kayo ang magta-translate niyan into law. Kaya may representative, mga kababayan, sa bawat lugar dahil voice nila. Gagawan yan ng batas, mga kababayan. Mga senador, yung mga taong sumusuporta sa kanila, ang mga voice nito, gagawan mo ng batas para maging legal. Now, etong batas na sinasabi mo is the voice of the people already. Dahil ginawa nyo yan, mga representative of the people. Tapos, binabaluktot mo, babaluktutin mo. You are bending the voice of the people. Tulpok. Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Meron naman yan. Yung i-return na ang pera, mga kababayan, dadaan ka sa proseso. Now, Tulfo, kung gusto mo talagang hindi ka dumaan sa proseso, walang due process, gumawa ka ng batas. Dahil yan ang sabi mo panawagan ng taong bayan, gumawa ka ng batas na kahit walang korte, hindi dumaan sa korte, pwedeng kunin yung pera legally. Dahil ngayon, mga kababayan, hindi yan pwede. Sino magdidetermine? Taong bayan? Sinong taong bayan? Ikaw? I understand, Mr. President, You don't understand, Mr. what the Stupid. gentleman from Pampanga this morning was saying, that it Si Marcoleta daw, hindi daw niya naiintindihan. is not a requisite Hindi niyo naiintindihan kasi hindi ka abogado, ungas. to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama Wala naman talaga yan sa batas dahil dapat dumaan sa po korte. yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Ano ba mahirap intindihin Tumulong dyan? na yung batas, hayaan ang Gumagawa lang sila ng bagong patakaran, mga kababayan, dahil ayaw nilang bigyan ng proteksyon ang mga diskaya. Gusto nilang, hayaan na lang dyan. Siguro
Siguro gusto nilang mapatumba mga kababayan ng mga kinakanta nito para hindi na ito makapag-U-turn ng iba pang mga mga kababayan sabit dyan. Binibend nila ang batas mga kababayan. Wala ka naman kaming pake. Pero kung hindi nyo poprotektahan ang mga diskaya, huwag nyo rin protektahan yung iba. Huwag kayong mamili. Gusto nga namin kulong na lahat ng iyan, pati yung mga diskaya mga kababayan, pati ang mga nadawit na dyang kongresista, pati stamba. Korte ang magsabi, Mr. President. Mr. President. Tens of thousands of people went out last Sunday. Not enough. Tulpok, not enough. Tama nga si Atty. Torion mga kababayan. What if 1 million kaming gustong sampalin si Tulfo? Tadyakan sa mukha. Magpapatadyak ka, Tulfo. Narinig ko po. Hindi ko po alam kung yung mga kasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bugok bayan. Hanggang sa huli. Ibalik ang pera namin. Sinabi ba nila? Hindi. Sinabi ba ni Marcoleta na hindi maibabalik mga kababayan? Maibabalik yan sa tamang paraan. Ang punto lang dito mga kababayan, hindi lang kay Diskaya ha. Wala nang mapoproteksyonan yan mga kababayan ng mga witnesses. Kung ganyan. Dahil the mere fact na nagbalik ka is admission na agad yan mga kababayan. May aamin ba? Kung may aamin man, malay natin. Kung yung ibabalik lang nila mga kababayan is kapiranggot lang, barya lang mga kababayan sa totoo ng ninakaw. Sino ang magdedetermine kung hindi dadaan yan sa korte? Hindi dadaan sa audit mga kababayan. Yan ang purpose ng due process. Malinaw po. And I was asked by a reporter. Wala kaming pake. An interview. Wala kaming pake. Your comment. I said the message is loud and clear, Mr. Oy, President. shut up, oy. Ayusin natin sa gobyerno ang ating Ito na mga kababayan. Ito na mga kababayan ang officially pinakabugok na senador. Sa tingin natin ha. Damest senator. Base mga kababayan sa kanyang mga pinagsasabi. Iwasan po mahulog sa korupsyon. Tapos mga kababayan, pinuntahan din ito ha. Ang nakakapagtaka mga kababayan na yun pang mga taong taga DPWH. DPWH ba yun? Mga kontraktor mga kababayan na notadong namimigay mga kababayan sa mga politician. Pinuntahan siya. Tapos, sira lang daw ang kanyang mga kababayan, bubungan, tumutulo. Yun talagang big contractor mga kababayan. Tapos, coincidentally, amigo, barkada ni Tambaloslos mga kababayan. Pasama-sama ni Tambaloslos na si Tambaloslos ang sinasabing kurakot, humihingi ng mga patong. Ay, Diyos ko, Lord. People are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. Oo nga, wala namang kumontra dyan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas. Wow! Hello. Hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin niya binibitawan ang kanyang kahibangan. Alam na po natin. Oy, Diyos ko, Lord, patawarin, Lord. Patawarin. Oy, kayong mga bumoto kay Tulfo, kung susundin daw natin ang batas. Ang pagdinig sa ating bayan ay ibig sabihin, hindi na yung susundin. buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno. Walang makuha dahil palulusutin ninyo. Yan mga kababayan, pwede silang magbigay pero ewan na natin kung ibibigay nila ang buong amount. Ang gusto lang naman ni Marcoleta, mag-decide dapat ang korte dyan. Sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is bakit hindi ka manawagan na isauli ng mga politician ang mga nanakaw nilang pera? the people were asking. Wow, the people na naman. are demanding. Ang Isole bayan na naman siya. yung pera na ninakaw sa kanila. Meron Sabihin mo rin kay BBM yan. po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is Oh, Lord. a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we Ay, Diyos ko, pacify Lord. the clamor, the anger Hindi talaga yan mapapasipay hanggat andyan yung bangag na amo mo. of the population, Mr. Stupid. Mr. President? Mm. I have no answer. My only O, abugok ka. Kung hindi mo alam ang answer, paalisin mo. Paalisin mo ang amo mong bangag. Yan, matatahimik ang tao dahil yan ang icon of corruption mga kababayan sa Pilipinas. Marcoses, notado mga kababayang kurakot. answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. Antayin mo nga, kailangan dumaan sa proper
at sa tamang batas. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, may utak pa ba ito, mga kababayan? nila ang mga taong ito kung pwede. Ewan na natin, no, kung may utak pa ba ito si Tulfo? Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said. Pareho din sila, mga kababayan. Ang sarap pag-umpugin ang mga ulo, mga kababayan. Nag-aagrihan lang din sa isa't isa, mga animal. Ay, Diyos ko, Lord. They will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang ikulong nyo na lang lahat. Mag-file na lang kayo ng kaso. Order warrant of arrest. As good as protection na rin yun. Andun sila sa kulungan. Surrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. Wala naman talaga. Ang problema dito, mga kababayan, sila ang nagbawal na protektahan ang isang witness, mga kababayan, hanggang hindi na nagbibigay ng pera. Nag-iimbento, mga kababayan, ng batas. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong. You're wrong! Hindi mo nga alam kung right or wrong ka. You're wrong. Legally. I stand. Stupidity. I stand by stupidity. Ay, Diyos ko, Lord. To the wishes of the public, of the Filipino people. Oh, Diyos ko. Ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Pati kapatid mo na issue sa kurakutan, ha? Mr. Ipabalik President. din yun. Thank you, Mr. Kung mayroon man. Ay, anak ko. Stupid. The stupidest senator ever. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Tulfo. Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, So, palpalin mo nga, Robin. po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung Barm Law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing ngayon na. Teka muna po, marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano pong gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon na wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo. Tama po. Naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy, gusto din nilang magkagulo, gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola. Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y #1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo. That just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. To tell you, kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, I've been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Maro nga po ako magsalita ng Tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang
Sinasabi ko lang po ito'y malinaw na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Ang pag-usapan po natin ay kahapon, ika-22 September, lumabas po yung charges laban kay Tatay Digong. Now, 3 po yung charges nila laban kay Tatay Digong. No? At ito po ay para sa crimes against humanity. Ano po yung unang charge sa kanya? Murder as a crime against humanity as indirect co-perpetrator during Duterte's tenure as mayor. Yun po yung hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin ng indirect co-perpetrator? Either you're a perpetrator, a co-perpetrator, or you're not. Pero yung indirect po, hindi ko maintindihan yon. Tapos, murder targeting high-value targets during his presidency. At pangatlo, murder and attempted murder during barangay clearance operations. Ito po yung sa Operation Tokha. Now, siguro po ang tanong sa pag-iisip ng ating mga kababayan, 6 na buwan nang nakakulong si Tatay Digong, bakit ngayon lang lumabas ang charges? Well, kasi po yung charges, hiwalay po yan dun sa application for arrest warrant. Yung application for arrest warrants, kinakailangan mo lang good grounds na merong krimen na nagawa at siguro yung nasasakdal ang gumawa ng krimen na yon. Samantalang itong formal charges ay para nga po sa confirmation of hearing at ano na yung mga formal na magiging kumbaga information against him, no? At ang sinasabi nga ngayon ay crimes against humanity. Ang elemento po niyan, ulitin ko. Number 1, targeting civilians. Well, una-una, kinakailangan widespread or systematic. Malawakan or sangayon sa isang siste. Pangalawa, targeting civilians. At pangatlo, yung pagkakaalam ng tinatarget nila ay mga civilian. Now, ang sinasabi nila, merong ganyang nangyari na crimes against humanity dahil una-una, yung mga patayan nangyari nung mayor si Tatay Digong na sinasabi na siya isang indirect co-perpetrator. Pangalawa, yung mga high-value targets during panahon na siya ay presidente na at saka yung murder and attempted murder sa Operation Tokha. Now, tama ba na 6 na buwan nakakulong si Tatay Digong, ngayon lang lumabas ang charges? Well, again, ito po ang isa na namang pagkakaiba ng ICC doon sa ating proseso sa Pilipinas. Ang proseso sa Pilipinas, dadaan ka muna sa preliminary investigation sa piskalya, wala mo ng kulong, magsusumite ka ng complaint affidavit at sasagot naman yung mga nasasakdal sa pamamagitan ng counter affidavit. Now, pag may nahanap na probable cause sa mga piskal, likelihood that a crime was committed and likelihood that the accused is the perpetrator thereof, sasampahan ng kaso sa hukuman. At kung ito ay para sa heinous crime gaya ng murder o kaya crime against humanity, dahil meron din tayong ganyang kaso sa Pilipinas sa ilalim ng IHL law, bail is not a matter of right. Pero under the rules, pwede pa rin humingi ng bail miski heinous crime yan, dahil kapag ang ebidensya naman laban sa nasasakdal ay hindi malakas, pwede pa rin humingi ng bail. Now, dito naman po sa ICC, alam nyo na nauuna yung application for arrest warrant. Now, bakit pinapayagan naman ng ICC yung aresto muna bago yung charges? Kasi meron namang interim release. Now, huwag niyong kakalimutan, sangayon sa ICC, bago pa dalhin sa Hague ang isang nasasakdal, dadaan muna sa lokal na hukuman. At yung lokal na hukuman, ang siya magdedesisyon na kung pending yung pagdinig ng extradition to the Hague, entitled ba ang akusado sa interim release. Ibig sabihin, hindi sana unfair ang sistema kung nasunod ang Rome Statute. Kasi bagamat nagkaroon ng arrest warrant labang kay Tatay Digong, kung dinaan siya sa tamang proseso na Article 59 at hinarap muna siya sa lokal na hukuman para malaman kung ang karapatan niya ay nalabag at pangalawa, kung hindi malalabag ang soberenya ng bansa na panggagalingan ng isang akusado, yung hukuman kasi na lokal, sa case ni Tatay Digong, yung Philippine Court na dapat dinaan muna ang kaso niya, ang siya magdedesisyon kung entitled siya to interim release. Ibig sabihin, miski meron ng warrant of arrest, hindi pa siya nadadala sa The Hague, pwede nang magkaroon ng interim release. At syempre, pag siya naman ay nadala na sa Hague, pagkatapos sa isang lokal na hukuman, ay nadinig na yung kaso kung dapat ngang extradite ang isang
akusado sa dahig, in this case si Tatay Digong, meron pa rin power ang ICC na mag-order ng interim release. Bakit? Kasi until the charges are confirmed, dun sa confirmation of charges, wala pa rin probable cause. Kaya nga, importante na igalang yung karapatan ng kalayaan isang akusado kasi wala man lang probable cause pa. Ang probable cause, mangyayari yan pagkatapos pa ng confirmation of charges. Pero alam nga natin, hindi nasunod ang tamang proseso kay Tatay Digong, kaya unfair ang nangyari. Dahil kinidnap siya sa dahig, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na humingi ng interim release dun pa lang sa Pilipinas, before an RTC court sa Pilipinas. Tapos ngayon nandito na siya, yun na nga po, no? In fairness, 4 months naman later on na humingi ng interim release ang Tatay Digong, so hindi naman mapupulaan din ang hukuman. Kaya naman na-delay ang paghihingi ng interim release kasi nga naghahanap pa ng bansa na tatanggap. Kasi para kay ka-aaproba ng interim release kung wala namang bansa na tatanggap. So ngayon lang tayo nagkaroon ng bansa na tatanggap kay Tatay Digong. So ngayon lang talaga nakasalang sa hukuman once and for all yung interim release ni Tatay Digong. Now ang tanong, bakit matapos ang 6 na buwan na pagkakakulong ni Tatay Digong, ngayon pa lang lumabas ang charges? Well, sa totoo po, ang charges lumabas July. Siya ay naaresto ng March, April, May, June, July. After 4 months, lumabas yung formal na charges. Bakit ngayon lang siniwalat sa taong bayan? Kasi po, sa patakaran ng ICC, yung mga formal na charges na ganyan, hindi isinasa publiko hanggang hindi dumating yung punto na magkakaroon na ng pagbibista. At ngayon po linabas yan kasi dapat ngayon nga pong ika-23 ng Setyembre ang confirmation of charges labang kay Tatay Digong. Ibig sabihin, sinunod lang ng ICC yung patakaran na ilalabas ito, ibsasa publiko ang charges kasabay ng confirmation hearing. Pero dahil hindi nga po natuloy ang confirmation hearing dahil kinansela ng hukuman matapos na magkaroon ng finding na hindi kaya ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis, isinapubliko ngayon. Kasi ngayon nga naman daw dapat ang confirmation of charges ni Tatay Digong. So ang mga taga-ICC, matagal na po yung charges. Ilang buwan, 4 months after na aresto si Tatay Digong, hindi pala inaresto, kinidnap si Tatay Digong, sinumiti na ng prosecution ang formal charges against Tatay Digong. July pa po yun. Ngayon lang naisa publiko kasi ang patakaran nila, sinasabay nila sa paglilitis. And ang paglilitis dapat ni Tatay Digong ay ngayon na. Ngayon na dapat yung confirmation of charges, 23rd of September, kung hindi lang pinag-utos ng hukuman na wag nang ituloy dahil nga sa finding na wala nang sapat na kakayahan si Tatay Digong na humarap sa pagdinig. Now, isa pang tanong, sino ba talaga humingi ng postponement na yan? Sa aking pagkakaalam at base sa mga dokumento, yung ICC detention facility mismo ang kumuha ng eksperto para pag-aralan kung kaya pa ni Tatay Digong humarap sa paglilitis. Ibig sabihin, hindi po depensa yan. On their own initiative. Now, bakit naman ginawa yan ng detention facility? Kasi alam niyo po, meron na nga kasama si Tatay Digong sa kulungan na si Kaguba. Yung Kaguba, Rwandan. Matagal na po siyang sinabi ng Rwanda Tribunal na wala ng sapat na kakayahan para humarap sa paglilitis. In fact, matindi na po yung kanyang demensya at Alzheimer's. Nakatitig na lang po yung mamang yan at wala nang kinakausap. In fact, isa na lang taong kinikilala niya at ito yung anak niyang babae na kahit sino bumisita sa kanya, hindi na siya kumikibo. Ang kinikibo lang niya kapag alam niyang nandyan yung anak niyang babae. Now, ang nakakaawa dito kay Kaguba wala na nga siya sapat na pag-iisip para humarap sa paglilitis dahil talagang advance na ang kanyang dementia at Alzheimer's. Wala namang bansang tumanggap sa kanya. Kasama na yan yung kanyang bansang pinanggalingan, Rwanda, kasi nga kasama siya dun sa mga akusado na responsable sa genocide laban sa mga Hutus. So ngayon, dahil walang tumatanggap sa kanya, pati Netherlands, nandun lang siya sa detention facility. Na huwag kayong mag-alala, hindi naman po mangyayari ang kay Tatay Digong. Dahil ang alam ko, may mga bansa na tumatanggap sa kanya. Kaya lang, syempre, humahanap ng pinakamagandang bansa para kay Tatay Digong kasi hindi naman po pwede sa Pilipinas yan. Odo, sinasabi ng abogado ni Tatay Digong na kaya niyang kausapin si Marcos Jr. para tanggapin si Tatay Digong for interim release. Pero duda po ako dyan dahil unang-una, hindi po papayag ang mga Marcos. Pinakidnap nga nila si Tatay Digong papunta ng dahig para mawala yung tinik nila sa kanilang mga buhay. At pangalawa, hindi naman po kasapi ng ICC ang Pilipinas na. Bagamat, yan din ang dahilan siguro kung bakit sinasabi ni Marcos Jr. na pinag-iisipan na pagbalik sa ICC.
para kung sa pagbumalik sa ICC, pwedeng tanggapin si Tatay Digong. Pero pangatlo, kaya sa tingin ko hindi mangyayari yan, alam ko po na bagamat meron ng issue sa kakayahan ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis, alam ko na kahit ano pang estado ng pag-iisip ni Tatay Digong, hindi siya tatanaw ng utang na loob sa mga Marcoses. Kaya nga ang aking paninindigan, bagamat wala pong probisyon sa Rome Statute na nagsasabi na po pwede nang mag-move for outright dismissal pag wala na pong kakayahan ng isang akusado na humarap sa paglilitis, nakasaad din naman po sa Rome Statute. Unang-una, na kinakailangan yung interpretasyon sa Rome Statute ay sang-ayon sa karapatang pantao at lahat ng mga desisyon ng hukuman ay dapat in the interest of justice. So ang sinasabi ko, labag po sa karapatang pantao yan kapag ang tao ay hindi na kayang humarap sa paglilitis pero hindi mo pa i-dismiss ang kaso. Kasi yung order ng hukuman kumbaga indefinite suspension ng proceedings. Hindi po makaturungan yun. Bakit forever and ever suspendido lang ang proceedings, siya'y akusado pa rin, napatunayan ng walang sapat na kakayahan humarap sa paglilitis. Di ba po? So ang mangyari dyan, yung pagkakakulong o yung interim release na ibibigay sa akusado, labag pa rin po yan. Una-una, dun sa garantiya ng kalayaan. Pangalawa, dun sa presumption of innocence. Kita mo nangyari kay Gaguba, kawawa naman. Wala na nga sa tamang pag-iisip. Pero dahil walang motion to dismiss at walang tumanggap na bansa, nakakulong pa rin siya. That's not in accord with human rights and that is not pursuant to the interest of justice. Kaya nga ako, bagamat kung mag-move to dismiss ang mga abogado ni Tatay Digong at ang motion to dismiss on this ground ay hindi provided sa Rome Statute. In fairness, hindi po talaga nakasulat yan sa Rome Statute. Kasi yung inability to stand trial dapat present at the time of the commission of the crime. Ito, assuming meron ng krimen, hindi ko sinasabi meron nga, pero assuming yung hindi kakayahan na tumayo nangyari matapos yung mga paratang kay Tatay Digong. Kaya walang provision for motion to dismiss. Pero miski wala, dahil nga nakasaad naman dyan na lahat ng provision ng Rome Statute dapat i-interpret na sang-ayon sa karapatang pantao and in the interest of justice, sa tingin ko, sapat na basihan na yan para ipa-dismiss ng tuluyan. So to recap, bakit ba ngayon lang lumabas ang charges laban kay Tatay Digong na 3 counts of crimes against humanity? Ang sagot, ngayon lang po yan isinapubliko. Pero yung charges po, isinampa July pa. Kaya lang, dahil nga sa patakaran sa ICC, isinasa publiko nila yung charges kasabay ng pagdinig ng confirmation of charges. Dahil yung confirmation of charges, kung natuloy yan yung proseso na kung saan titignan ng mga mahistrado kung meron bang sapat na ebidensya or probable cause para magtuloy ang kaso sa full-blown trial. At yan nga po hindi na natuloy dahil dun sa finding ng hukuman that Tatay Digong is already unfit to stand trial. At ngayon, ang pinag-uusapan, dahil unfit na siya to stand trial, ito ba'y permanente para magkaroon na ng indefinite suspension of proceedings? Well, magkakaroon po yan ng tinatawag na pagdinig para malaman kung kung sapat pa nga ang kakayahan ni Tatay Digong na humarap sa isang paglilitis. Ang tawag po dyan yung competence hearings. No? Pero, panandalian, kaya nga kinansila, meron ng ganyang ebidensya. At ang ebidensya, hindi po si Tatay Digong ang nagbigay. Yan po ay isang eksperto na request ng detention facility mismo. Kasi meron na silang karanasan na may kasama ngayon doon si Tatay Digong na wala nang sapat na kakayahan na harapin ang paglilitis dahil advanced na yung kanyang demensya at Alzheimer's. Ito nga yung Rwandan. So, July pa po yung charges na yan. Ngayon lang na isinapubliko kasi ngayon lang dapat magkaroon ng hearing sana. Kung hindi nga nakansila dahil sa kakulangan ng kakayahan ni Tatay Digong na harapin ang mga paratang laban sa. Now, of course, pwede pa rin natin pulaan ng sistema ng ICC. Kasi sa tingin ko ngayon, bagamat ako, sinasabi ko na yung sistema ng ICC na ang hukuman, ang mga prosecutor ay naghahanap ng ebidensya at hindi naman nasa kamayan ng mga biktima, dapat gawin din yan sa Pilipinas. Sana ang Pilipinas ang gawin natin modified version. Dapat yung preliminary investigation tungkulin ng piskalya na kumalap ng ebidensya hindi lang ng pagkakasala, kung hindi ebidensya na nagpapakita na walang pagkakasala ang isang tao. Pangalawa, pero hindi naman dapat na ikinukulong na ang tao hanggang wala pang probable cause. So ang gusto kong mangyari, maamendahan
yung rules ng preliminary investigation natin na nagbibigay kapangyarihan sa mga piskalya na kumalap ng kanilang ebidensya, na makipagtulungan sa pulis para kumalap ng ebidensya, either for the existence of probable cause or the absence of probable cause, pero walang warrant of arrest, dapat ma-issue ang hukumang hanggang walang probable cause. Ibig sabihin, ang dapat nangyari dito sa ICC at ang dapat na posisyon ng ICC, sige, ikaw ang mangalap ng ebidensya, prosecutor. Pero hanggang wala kang probable cause, wala ka dapat karapatan humingi ng warrant of arrest, di ba po? So ang ayaw ko lang, sa ICC, o pwedeng humingi ng warrant of arrest maski wala pang probable cause, maski meron lang good grounds, pero kasi in practice, binabalanse yan doon sa kapangyarihan ng hukuman na lokal pa, hindi sa ICC ha, yung lokal na hukuman pa kung saan pinanggalingan ang isang akusado na magbigay ng interim release. Pero sa mga kasong gaya nito, at hindi lang naman ito kauna-unahang kaso na nag-fast track ang ICC at nangitnap, talagang hindi po makatarungan na nakakulong ka na kaagad, wala pang probable cause. Sa tingin ko po, yan ay labag sa karapatan ng kalayaan dahil kinakailangan ang pagkakakulong hindi lamang supported ng good evidence, kung hindi dapat meron ng probable cause. At sa tingin ko, ang system ngayon sa ICC ay talagang lumalabag sa karapatan ng kalayaan at sa karapatan to be presumed innocent until proven otherwise. Bakit? Kasi naparusahan na si Tatay Digong ng 6 na buwan ng pagkakakulong. Wala pa namang probable cause, di ba po? Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana napaintindi natin sa inyo kung anong mga pangyayari dyan sa ICC dito sa kaso ni Tatay Digong. The bottom line is, kinakailangan talaga dahil ngayon na sinabi na ng mga dalubhasa at sang-ayon sa siyensya na wala ng sapat na kakayahan si Tatay Digong na humarap sa kaso, Panginoon na po ang nagdesisyon. Dapat palayain na si Tatay Digong. Sana po mangyari yan, hindi lang sa pamamagitan ng interim release, kundi sa pamamagitan ng absolute dismissal. Pagdasal po natin yan. Dahil sino ba namang akalain na darating tayo sa punto na hindi na pala kinakailangan pag-usapan ng ebidensya. Ang pinag-uusapan na lang, yung kakayahang humarap pa sa paglit. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Ito po inyong spokes ng bayan, Harry Roque, ang nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. And let's bring Tatay Digong home. Bye.